Umupo ka, huwag kang gagalaw. Iyon ang huling utos ng asawa ko bago niya ako itulak sa malamig na tubig ng lawa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, hindi siya nagpakita ng awa. Nakatingin lang siya sa akin habang bumabagsak ako mula sa gilid ng maliit na bangka. Ang kumot ko na nakasabit sa wheelchair ay nahatak pa sa sahig na kahoy. Narinig ko ang maikling lagabog ng katawan ko sa tubig. Tapos, ang mundo ay naging berde, malamig, at tahimik. At habang palubog ako, habang pumapasok sa bibig ko ang lasa ng putik at lumot, bigla kong naramdaman ang isang bagay na matagal nang ipinagluluksan ng buong katawan ko. Gumalaw ang kaliwang paa ko. Sandali lang, pero sapat para malaman kong ang himalang iyon ay hindi dapat makita ni Marvin. Kung may marunong pa ring makinig sa kwento ng isang babaeng ilang taon nang tinatawag na pabigat, mag-comment kayo mamaya kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa posisyon ko. At kung bago kayo dito, mag-subscribe kayo dahil ang kwentong ito hindi nagsimula sa lawa. Nagsimula ito sa isang bahay na akala ko ligtas. Ako si Emma Cruz, 34 na taong gulang, dating may-ari ng maliit pero lumalagong supplies business sa Coronadal bago ako na-aksidente 3 taon nang nakalilipas. Hindi ako ipinanganak na nakaupo sa wheelchair. Dati, ako ang babaeng kayang tumawid ng palengke ng may bitbit na 3 bayong, kayang makipagtawaran sa tindera ng bigas, kayang humabol sa tricycle kahit naka-heels pa galing meeting. Pero pagkatapos ng aksidente sa van pauwi mula General Santos, nagbago ang mundo ko. Ang mga hagdan ay naging pader, ang banyo ay naging laban, ang mga simpleng lakad mula kwarto papuntang sala ay naging proyekto ng 2 tao. At ang mukha ng mga taong dating humahanga sa sipag ko, unti-unting pinalitan ng awa na may kasamang pagod. Si Marvin ang asawa kong nanatili, iyon ang sabi ng lahat. Ang swerte mo kay Marvin, sabi ng kapitbahay naming si Aling Presi noon habang dinadala niya ang nilagang saging sa bahay. Ibang lalaki baka matagal ka nang iniwan. Ngumingiti ako noon. Lagi akong ngumingiti. Dahil paano mo kukontrahin ang mundo kapag pare-pareho sila ng paniniwala. Kapag ang lalaking nagpapainom sa iyo ng gamot sa gabi ay siya ring lalaking pinupuri ng lahat sa umaga. Si Marvin Del Rosario, 36, gwapo pa rin kahit laging pagod ang mukha. May malinis na gupit, may bango ng mamahaling kulo na hindi ko alam kung saan niya binibili at may boses na marunong magpanggap na malumanay kapag may ibang nakikinig. Inom ka na ng gamot mo, lagi niyang sinasabi. Pero sa huling 6 na buwan, napansin kong hindi na ako basta mahina. May mga gabing parang may kapal na ulap sa utak ko. May mga umagang naninginig ang kamay ko kahit hindi malamig. May mga hapon na natutulog ako ng sobrang lalim, paggising ko, gabi na, at may mga pirma na raw akong naibigay sa papeles na hindi ko maalala. Baka dahil sa therapy, sabi ni Marvin. Baka dahil sa stress, sabi ng pinsan kong si Liza na tumutulong daw sa accounting ng negosyo ko. Baka kailangan mo nang tanggapin, sabi ng binanyan kong si Doña Felisa na hindi na babalik ang dati. Nung araw na dinala ko ni Marvin sa Lake Cebu, maaliwalas ang langit pero madigat ang dibdib ko. Amoy piniritong tilapia mula sa maliliik na kainan sa gilid ng lawa. May tunog ng tubig na hinahampot ng sagwan, halong tawanan ng mga turistang nagpapapicture sa may puli. Sa malayo, may mga bundok na parang tahimik na nakatingin sa lahat ng kasinungalingan na mangyayari. Anniversary natin, sabi ni Marvin habang itinutulak niya ang wheelchair ko pababa sa kahoy na rampa. Gusto kong bumawi. Gusto kong maniwala. Dahil gaano katalino, kapag pagod na pagod ka ng magduda, minsan mas pipiliin mong yakapin ang maliit na kabutihan kahit may tinik. Pero may mali. Una, hindi niya dala si June, ang driver naming madalas sumasama kapag may lakad ako. Pangalawa, hindi niya sinagot ang tawag ni Liza kahit 3 beses itong nagring. Pangatlo, iniwan niya ang phone niya sa maliit na mesa sa dock. Bakit hindi mo dadalhin? Tanong ko, para walang istorbo. Sagot niya. Pero hindi ako naniwala. Si Marvin ang klase ng lalaking natutulog na nasa ilalim ng una ng phone niya. Kahit naliligo, dinadala sa banyo.
Kahit kumakain, nakaharap sa screen. Pero ngayon, iniwan niya. Pang-apat, nang isuot ko ang life vest ko, siya mismo ang nag-ayos ng strap. Mahigpit sa una, tapos habang papasakay kami sa bangka, kunwari may inayos siya sa likod ko, narinig ko ang maikling click, parang buckle na natanggal. "Marvin, pakiramdam ko maluwag." "Hindi yan," sagot niya agad. "Natatakot ka lang." Huling biyahe na raw yun mago tuluyang dumilim, sabi ng bangkero, hanggang gitna lang kami at babalik din agad. Pero nang may tumawag sa kanya sa dock, si Marvin ang biglang sinabi, "Ako na muna, sandali lang naman, marunong ako." Nag-alangan ng bangkero, pero inabutan siya ng 500. At doon nagsimulang tumahimik ang lawa. Habang papalayo kami, naririnig ko ang lingit-lingit ng kahoy sa ilalim ng wheelchair ko. Pinaupo niya ako sa bangko, hindi sa upuan ko. Ang wheelchair, tinupi niya at nilagay sa harapan. Para mas kita mo ang view. Pero hindi view ang tinitingnan niya. Ako. "Pagod na ako, Emma." Bigla niyang sinabi. Hindi ako sumagot. Pagod na akong maging asawa, nurse, driver, alalay, taga-ayos ng lahat. Pagod na akong maging sunod-sunuran mo. Nakapitan ako sa gilid ng bangka. "Marvin, uwi na tayo." Ngumiti siya. Maliit, walang init. "Alam mo kung ano ang masakit? Kahit lumpo ka na, ikaw pa rin ang nasusunod. Negosyo mo, bahay mo, account mo, pangalan mo." Doon kumabog ang puso ko. Hindi galit ang narinig ko. Plano. "May ginawa ka ba?" Bulhon ko. Lumapit siya. Sa likod niya lumulubog ang araw sa tubig. Ang mukha niya hati sa liwanag at anino. "Pinahirapan mo tayong dalawa," sabi niya. Pero matatapos na. Sinubukan kong humawak sa braso niya. "Marvin, huwag." Tumingin siya sa mga mata ko. "Pasensya na, Em." At itinulak niya ako. Ang tubig ay kumain sa buong katawan ko. Bumuka ang bibig ko sa gulat, pero tubig ang pumasok. Kumawala ang life vest na dapat sanay sasalo sa akin. Umiikot ang mundo. Ang dilaw na langit ay naging madilim na berde. Ang boses ni Marvin ay naging bula. Hindi ako marunong lumuhang na gamit lang ang braso, hindi sapat. Lumubog ako. At sa ilalim ng tubig, sa gitna ng sindak, may kumuryenteng pakiramdam mula baywang pababa. Una, kirot. Tapos, init. Tapos, biglang pitik. Gumalaw ang daliri na pa ako. Hindi ko alam kung milagaw, adrenaline o galit na ayaw pang mamatay. Pero nang gumalaw ang isa pang pa ako, hindi ako sumigaw. Kumilos ako. Hindi pataas sa bangka. Palayo. Dahil kung nakita ni Marvin na buhay ako, tatapusin niya ang sinimulan niya. Hindi ako umahon na parang bida sa pelikula. Umahon ako na parang hayop na sugatan. Paika-ika, pasuray-suray, nangangagat ang lamig sa buto. Ang buhok ko nakadikit sa mukha, ang damit ko mabigat sa tubig, ang dibdib ko parang pinipiga ng 2 kamay. Bawat hinga ko may kasamang sakit. Bawat galaw ng binti ko parang may pako sa loob. Pero gumagalaw. Hindi diretsyo, hindi malakas, hindi tulad ng dati. Pero gumagalaw. Sa loob ng 3 taon, ilang doktor na ang nagsabi sa akin na may maliit na posibilidad. May therapy, may nerve response, may chance raw kung hindi tuluyang patay ang signal. Pero dahil sa sakit, takot at paulit-ulit na panghihina, natutuhan akong paniwalaang hanggang wheelchair na lang ang mundo ko. Noong gabing iyon, sa gilid ng Lake Cebu, habang nakadapa ako sa damuhan at nanginginig sa lamig, naisip ko ang lahat ng gabing pinainom ako ni Marvin ng gamot na hindi ko naman laging nakikita ang label. Ang mga umagang sinasabi niyang mas mabuti raw na huwag na muna ako mag-therapy dahil napapagod lang ako. Ang mga pagkakataong si Liza ang nag-aabot ng papeles at nagsasabing, "Pirma ka na lang, Ate M, routine lang to." Routine. Ang daming kasinungalingan ang nagtatago sa salitang routine. Gumampang ako palayo sa tubig. May mga kuliglig sa paligid, may mahinang ugong ng generator mula sa malayong tindahan,
at may amoy ng basang lupa na hinaluan ng usok ng uling. Sa kabila ng takot, malinaw ang utak ko sa isang bagay. Hindi ako pwedeng bumalik sa dock. Hindi pa. Nang makalayo ako ng ilang metro, may narinig akong makina ng bangka. Napahiga ako sa likod ng makapal na damo. Halos pigilan ko ang sariling huminga. Dumadaan ng bangka. Si Marvin. Mag-isa. Nakaupo siya sa harapan, hawak ang sagwan na parang wala siyang hinahanap. Hindi siya tumatawag ng pangalan ko, hindi siya sumisigaw ng tulong, hindi siya nagpapanik. Dumaan siya malapit sa pampang kung saan ako nagtago, pero hindi siya lumingon. Ang mukha niya nakatutok sa dock. Seryoso, pero hindi takot. Para siyang lalaking may aasikasuhing papeles, hindi lalaking nawalan ng asawa. Doon ko unang naramdaman ang galit na hindi maingay. Hindi iyon galit na gustong manakit agad. Iyon ang galit na gustong matandaan ang bawat detalye. Kung anong oras, kung saan siya dumaan, kung sino ang makakakita, kung anong sinabi niya, kung ano ang hindi niya ginawa. Pagkalayo niya, sinubukan kong tumayo. Bumigay ang tuhod ko. Napaluhod ako sa putik, napahawak ako sa puno ng niyog at napasinghap. Hindi pa, bulong ko sa sarili. Hindi ka patapos. Ilang hakbang lang ang kaya ko, tapos pahinga. Ilang hakbang ulit, tapos hawak sa dibdib. Gusto kong umiyak pero kahit luha parang kailangang pagtipiran baka maubusan ako ng lakas. Doon ko nakita ang maliit na kubo. May ilaw na gasera, may lambat na nakasabit, may bangkang nakatali sa mababaw na bahagi ng pampang. Sa labas, may matandang lalaki na nagbubulol ng pisi sa lambat. Payat, maitim sa araw, puti ang bigote at nakasuot na kupas na jacket kahit hindi naman ganoon kalamig. Pagkakita niya sa akin, napatayo siya. Diyos ko, anak, saan ka galing? Hindi ako agad nakapagsalita. Nang lumapit siya, napaatras ako. Hindi dahil mukhang masama siya, kundi dahil sa gabing iyon, natutuhan kong kahit ang pinakamalapit sa'yo pwedeng maging panganib. Huwag kayong maingay, pakiusap. May gustong pumatay sa akin. Nagbago ang mukha niya. Hindi siya agad nagtanong. Hinudad niya ang jacket at inabot sa akin. Ako si Turo, mangingisda ako rito. Umupo ka muna, nanginginig ka. Hindi ako pwedeng makita. Sino? Napikit ako. Ang pangalan niya parang tinik sa dila ko. Asawa ko. Saglit siyang tumahimik, tapos tumingin siya sa lawa sa direksyon ng dock. Yung lalaking bumalik kanina? Nanigas ako. Nakita niyo? Tumando siya. Bumalik mag-isa. Akala ko may kasama siyang babae kanina kasi may wheelchair akong nakita sa bangka bago sila umalis. Nung pabalik na siya, wala na. Halos bumigay ang katawan ko sa narinig. Nakakita. Hindi pa sapat, pero simula iyon. Ano pong ginawa niya? Bumaba sa dock, tapos kinuhang cellphone sa mesa, may tinawag. Hindi ko malinaw lahat pero narinig ko ang sinabi niya kasi malapit ako noon sa tindahan. Humigpit ang hawak ko sa jacket. Ano sabi? Tumingin si Mang Turo sa akin na parang inaalam kung kaya kong marinig. Sabi, tapos na. Sabihin mo kay Liza, bukas na ang papeles. Ang mundo ko ay muling lumubog, pero hindi sa tubig. Sa katotohanan. Liza. Pinsan ko. Kasama kong lumaki. Ang babaeng pinasok ko sa negosyo dahil naawa ako nung iniwan siya ng asawa niya. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng resibo, pirma, password at ilang susi. May proof po ba kayo? Umiling si Mang Turo. Wala akong recording, pero may logbook sa bangkero. Lahat ng umaarkila nililista nila. At yung tindahan doon may CCTV. Hindi malinaw sa gabi pero baka kita kung sino ang bumalik sa gabi. Biglang may pumasok sa isip ko. Phone ni Marvin sa dock. Ibig sabihin, may gap. May oras na wala siyang dala. May oras na hindi niya mapapakitang tumawag siya ng rescue.
May oras na pwede niyang sabihing na aksidente ako pero bakit hindi siya sumigaw? Bakit hindi niya kinuha agad ang bangkero? Dali niyo ako sa barangay, sabi ko. Kailangan mo muna sa health center. Hindi, kapag nalaman niyang buhay ako, mas kailangan mo ng record. Putol niya sa akin, pero mahinaw. Anak, kung asawa mo nga ang gumawa nito, hindi sapat na buhay ka. Kailangan mong patunayan kung paano ka muntik mamatay. Record. Papeles. Hindi emosyon. Iyon ang unang aral ng gabing iyon. Kapag ang kalaban mo ay sanay magpanggap, hindi sapat ang iyak. Kailangan mo ng oras, pangalan, testigo, pirma, at sugat na may petsa. Tinulungan niya akong sumakay sa maliit niyang bangka, hindi papunta sa main dock kundi sa kabilang ruta, papunta sa mas matahimik na bahagi kung saan may maliit na health station at barangay outpost. Habang binabagtas namin ang madilim na tubig, nakayakap ako sa jacket niya at pinipilit kong huwag tumingin sa lawa. Pero bawat hampas ng tubig sa gilid ng bangka ay parang boses ni Marvin. Pagod na ako. Pagod na akong maging sunod-sunuran mo. Hindi ako sunod-sunuran, Marvin, naisip ko habang nanginginig. Pinaniwala mo lang akong utang ko sa iyo ang paghinga ko. At habang nakatago ako sa dilim, habang unti-unting bumabalik ang pakiramdam sa mga paa kong akalang lahat wala ng laban, isang desisyon ang nabuo sa akin. Hindi muna ako uuwi. Hindi muna ako magtatawag. Hindi muna ako magpapakita. Dahil kung patay ang tingin nila sa akin, doon ko malalaman kung sino ang unang huhawak sa naiwan ko. Sa health station, amoy alcohol, lumang kahoy at kape ang hangin. Maliit lang ang lugar. Isang pinto, 2 bangko, isang electric fan na umiikot pero parang pagod na rin, at fluorescent light na kumukurap-kurap na parang ayaw masaksihan ng itsura ko. Basang-basa ang damit ko. May gasgas ang siko ko, may pasa ang tagiliran ko. Ang buhok ko may maliliit na dahon at putik, at ang mga paa kong matagal nang parang palamuti na lang sa katawan ko ay naninginig sa ilalim ng kumot. Hindi sa lamig lang, sa takot na baka mawala ulit. Pangalan? Tanong ng nurse na naka-duty. Bata pa siya, siguro nasa late 20s, may nameplate na Rhea M. La Cuesta. Pero ang mga mata niya, sanay na sa mga kwentong dumarating ng alanganing oras. Tumingin ako kay Mang Turo. Emma Cruz, sabi ko, pero pakiusap huwag niyo munang ipaalam kahit kanino. Tumigil si Nurse Rhea sa pagsusulat. Ma'am, kung may crime involved, kailangan nating i-report. I-report natin, sabi ko agad. Pero tama ang paraan. Ayokong may makarinig bago magkaroon ng record. Asawa ko ang nagtulak sa akin sa lawa. Hindi siya nagulat ng sobra. Iyon ang mas masakit. Parang hindi na bago sa kanya na ang panganib, minsan may singsing sa daliri. Okay, sabi niya. Uunahin ko muna ang assessment. Mang Turo, pakitawag si Barangay Kagawad Nanding. Sabihin mo emergency pero discreet. Discreet. Yun ang unang salitang nagbigay sa akin ng kuunting lakas. Habang nililinis ni Nurse Rhea ang sugat ko, tinatanong niya ako ng oras, lugar, nangyari, posisyon ko sa bangka, kung may ibang tao, kung marunong akong lumangoy, kung may life vest, kung sino ang huling kasama. Hindi niya ako pinilit umiyak, hindi niya ako inistorbo sa bawat sagot. Sinulat niya lang. Dapat accurate ang oras, sabi niya, kahit approximate. Mga 5:40 kami umalis sa GAC, mga lumpas 6 nang itulak niya ako. Palubog na ang araw. Life vest? Tinanggal niya ang buckle, kunwari inayos. May witness? Si Mang Turo nakita niyang bumalik mag-isa, narinig niya rin ang phone call. Tumanggo siya. Good, hindi ibig sabihin madali pero may simula. Nang hinawakan niya ang paa ko at pinagalaw ang daliri, halos mapahikbi ako. Hindi dahil masakit, kundi dahil gumalaw ulit. Mahina, halos hindi kita. Pero gumalaw. Napatingin si Nurse Rhea sa akin. Kailan ka huling nakagalaw ng ganito? Nung bago ako maaksidente, 3 taon na. May therapy ka ba? Dati,
pero pinatigil ng asawa ko. Sabi niya masyado akong napapagod. Medication? Siyang nag-aabot. Anong pangalan ng gamot? Natigilan ako. Dapat alam ko. Katawan ko iyon, buhay ko iyon. Pero dahil unti-unti akong pinaniwala na pabigat ako, pati karapatan kong alamin ang iniinom ko, ipinasa ko sa taong akala kong nagmamahal sakin. Hindi ko sigurado, sabi ko. May dala ka bang bag? Doon ko naalala ang maliit kong sling bag. Nakakapit pa rin sa katawan ko, basang-basa pero sarado. Nanginginig ang hangay ko habang binuksan iyon. Nandun ang panyo, maliit na rosaryo, isang lipstick na matagal ko nang hindi ginagamit, at pill organizer na may 3 klase ng tableta. Kinuha ni Nurse Rhea ang isa. Tinignan. Kumunot ang noo. Hindi ako doktor, pero kailangan itong makita ng physician. May gamot dito na pwedeng magpaantok ng malakas, depende sa dose. At kung hindi tama ang bigay, hindi niya tinapos. Hindi na niya kailangan. May mga alaala biglang dumatingan. Si Marvin, dinudurog minsan ng tableta sa pagkain ko kapag hirap daw akong lumunok. Si Liza, nagpapadala ng bagong kahon ng gamot dahil may kakilala daw siyang butika na mas mura. Ang biyanon ko nagsasabing, mas tahimik ka kapag nakainom ka na. Mas tahimik. Hindi mas maayos. Hindi mas maginhawa. Mas tahimik. Doon ako unang napaiyak. Hindi malakas. Hindi hagulhol. Parang lang may lumabas na tubig sa matang pagod ng magpanggap na okay lang. Dumating si Kagawad Nanding makalipas ng 20 minuto. Matangkad, malaki ang tiyan, pero mabigat ang tingin. Kilala niya raw si Marvin dahil minsan itong nag-donate ng monoblock chairs sa barangay event. Kilala ng tao ang asawa mo, sabi niya. Kaya nga kailangan ko ng record bago siya magsalita. Napatingin siya sa akin. Siguro inaasahan niyang basag ako. Pero ang nakita niya, basag nga, pero hindi na sumusuko. Gumawa kami ng salaysay, hindi pa full complaint pero incident record. Nilagay ang oras, lugar, pangalan ni Marvin, pangalan ni Mang Pumro bilang unang testigo, physical condition ko, basang damit, sugat, possibility na attempted harm, at rekomendasyon na dalhin sa mas malaking ospital kinabukasan para sa medico-legal. Ma'am Emma, kailangan nating ipaalam sa pulis. Opo, pero may hihilingin ako. Ano? Bago niyo siya puntahan, kunin muna natin ang logbook mang bangka at CCTV sa tindahan. Kapag naunahan tayo, mawawala iyon. Tahimik sila. Doon ko naramdaman ang bigat ng sinabi ko. Hindi na ako basta biktima na iniligtas. Nagsisimula na akong mag-isip na parang taong alam kung paano kumilos ang kalaban. At natakot ako sa sarili ko. Dahil may bahagi sa akin na gustong tumakbo, sumugod at ipamukha kay Marvin na buhay ako. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nakita niyang hindi niya ako napatay. Gusto kong marinig siyang mabulol. Gusto kong maramdaman niyang nagkamali siyang tinulak. Pero mas malakas ang isang tanong. Kung ngayon ako magpapakita, sino ang makakaiskape? Si Liza? Ang butika? Ang papeles? Ang pirma? Ang account? Hindi. Hindi pwedeng si Marvin lang ang makita ko. Kailangan kong makita ang buong kamay na humawak sa likod ng bangka. Kaya nang inalok ako ni Nurse Rhea na tawagan ng pamilya ko, umilin ako. Sinong trusted mo? Tanong niya. Matagal akong hindi nakasagot. Ang pamilya ko malayo. Ang ibang kamag-anak mas malapit kay Liza. Ang mga kapitbahay bilib kay Marvin. Ang mga empleyado ko baka hindi alam kung sino ang paniniwalaan. May isa. Attorney Celia Monteverde. Sabi ko, dating client ko yun. Tinulungan ko siya nung nagsisimula pa lang ang opisina niya rito. Hindi kami masyadong close pero may utang siyang hindi pera. Respeto. Pinahiram ako ni Kagawad ng phone. Kabisado ko pa rin ang numero niya dahil dati siya ang tumulong gumawa ng supplier contract namin. 3 ring bago sinagot. Hello? Huminga ako ng malalim. Attorney Celia, si Emma Cruz ito. Sandaling katahimikan. Emma, bakit ganito ang oras? Nasaan ka? Tumingin ako sa basang damit ko, sa paang gumagalaw ng mahina sa ilalim ng kumot, sa pill organizer sa mesa, at sa incident record na unang beses na hindi boses ni Marvin ang may kontrol sa kwento ko. Patay na po sa akala ng asawa ko ako at kailangan kong manatiling ganoon hanggang bukas.
Hindi agad nagsalita si Attorney Celia. Tapos bumaba ang boses niya. Sabihin mo sa akin lahat, walang laktaw. Habang sinisimulan kong ikwento lahat, may kumatok sa pinto ng health station. Sabay kaming napatingin. Pumasok ang isang tanod na hingal. Kagawad, may tumawag sa barangay hall, si Marvin Del Rosario. Nawawala raw ang asawa niya sa lawa. Napahawakan ako sa gilid ng upuan. Tama ang timing niya. Saktong oras, saktong lungkot, saktong asawa. Pero may kasunod ang tanol na hindi ko na inaasahan. Sabi niya, matagal na raw pong depressed si Ma'am Emma at baka sinadya raw tumalon. Pumikit ako. Doon ko naintindihan ang susunod niyang plano. Hindi lang siya gustong patayin. Gusto niyang ako mismo ang sisihin sa sarili kong pagkawala. Hindi ako nakatulog. Kahit pinahiga ako ni Nurse Ria sa maliit na kama sa likod ng health station, kahit binigyan niya ako ng tuyong damit mula sa kapatid niya ang halos kasing laki ko, kahit tahimik na ang paligid at iilan na lang ang motor na dumadaan sa labas, hindi ko mapikit ang mga mata ko. Dahil sa tuwing pipikit ako, nakikita ko ang mukha ni Marvin sa bangka. Hindi galit, hindi nagdadalawang isip, kalmado. Parang matagal niya nang ininsayo sa salamin ang itsura ng lalaking may gagawing masama pero kailangang magmukhang biktima pagkatapos. 11:00 pasado ng gabi nang dumating si Attorney Celia. Nakasuot pa siyang simpleng blouse at itim na pantalon, walang make-up, nakapunitil ang buhok at may bitbit na folder kahit wala pa naman kaming malinaw na kaso. Ganun siya dati pa. Kapag may krisis, hindi muna siya nagtatanong ng drama. Hinahanap niya agad ang pirasong papel na pwedeng magsalba ng tao. Pagpasok niya, hindi niya ako yanakap agad. Tumingin muna siya sa akin mula ulo hanggang paa. Sa sugat, sa kumot, sa basang sapatos na nakatabi sa ilalim ng upuan, sa nanginginig kong kamay. Sino ang nakakaalam na buhay ka? Tanong niya. Kayong nandito. Si Mang Turo, si Nurse Ria, si Kagawad Nanding. Wala nang iba. Wala. Tumanggusa. Panatilihin natin muna. Hindi ako huminga ng ilang segundo. Akala ko pagsasabihan niya ako. Akala ko sasabihin niyang mali, delikado, o parang teleserye. Pero hindi. Attorney siya. Naiintindihan niya ang halaga ng timing. Hindi ito paghihinga, Emma. Sabi niya habang umuupo sa harap ko. Evidence preservation ito. Pero malinaw dapat, kapag may immediate danger sa iba o sa'yo, lalabas tayo. Opo. Good. Ngayon magsimula tayo sa unang kalaban. Narrative. Narrative? Kwento. Kung siya ang unang nakapagsalita, siya ang unang papaniwalaan. Sinabi na niyang depressed ka at baka tumalon. Kailangan nating sirain yun gamit ang record, hindi galit. Pinatong niya ang phone niya sa mesa. May trusted ka ba sa kapitbahay? Napaisip ako. Si Aling Presi, pero bilib siya sa Marvin. Mas mabuti, ang taong bilib sa kanya, kabang may nakita, hindi agad mapagbibintangan na kakampi mo. Pinatawag ni Attorney Celia si Aling Presi gamit ang ibang numero. Hindi niya sinabi kung nasaan ako. Ang sinabi lang niya, Nay, may legal concern tungkol kina Marvin at Emma. May CCTV ba kayo sa harap ng bahay? Narinig ko ang boses ni Aling Presi sa loudspeaker. Meron, attorney. Bakit? Kawawa nga si Marvin. Hinahanap si Emma. Kanina pa umiiyak dito. Umiiyak? Napakapit ako sa kumot. Anong oras siya umuwi? Tanong ni attorney. Mga 7:00 siguro. Basa ang pantalon, pero ang sabi na dulas daw si Emma sa bangka. Nagwawala siya, attorney, pero maya-maya pumasok sa bahay. Tapos may babaeng dumating. Nagkatinginan kami. Anong babae po? Tanong ni attorney. Hindi ko kilala, nakakap, pero parang pamilyar ang tindig. Nagdala ng brown envelope. Hindi nagtagal, mga 10 minuto lang. Brown envelope. Naramdaman kong nanlamig ang batok ko. May kuha po ba sa CCTV? Malabo, pero kita siguro. Gusto niyong ipadala ko? Ngayon na po sana. Habang hinihintay ang video,
tumibok ng mabilis ang puso ko. Si Marvin, sa harap ng tao, umiiyak. Sa loob ng bahay, tumatanggap ng envelope. Yon ang tunay niyang paglulugsa, hindi sa asawa, kundi sa mga papeles na kailangan niyang makuha bago pa ako maging bangkay sa balita. Pagdating ng video, maliit lang ang screen pero sapat. Kita ang gate namin. Kita si Marvin na dumating sakay sa tricycle. Basa ang laylayan ng pantalon pero hindi basang-basa ang damit sa itaas. Kung totoong naghanap siya sa lawa, bakit parang hindi siya lumusong? Bakit hindi siyang mukhang taong muntik ng malunod sa pagsagsit? Maya-maya, may babaeng ang dumating. Nakayuko, nakakap, may dalang brown envelope. Hindi malinaw ang mukha, pero kilala ko ang bag. Gray na shoulder bag na may maliit na ribon sa zipper. Liza. Siya yan. Bulong ko. Sigurado ka? Tanong ni attorney. Opo, regalo ko yan na bag sa kanya nung birthday niya. Attorney Celia pressed pause. Good. Hindi pa final proof, pero clue yan. Now, ano ang laman ng brown envelope na posibleng kailangan nila? Business authorization. Sabi ko, may ilang supplier contract na kailangan ng pirma ko at may property tax documents sa bahay. May access ba si Liza sa digital files? Oo, accounting, pero hindi siya dapat makapag-transfer o makapagbenta. Unless may pirma mo. Doon nanikip ang lalamunan ko. Naalala ko ang mga umagang lutang ako, ang mga papel na routine lang, ang mga pirma kong hindi ko maalala, ang gamot na nagpapatahimik sa akin, ang pagkain na may durog na tableta. Attorney, sabi ko, paano kung matagal na nilang pinapapirma sa akin? Then, hindi lang attempted killing ang usapan, possible fraud, falsification, coercion, maybe poisoning angle kung mapapatunayan sa medical. Poisoning. Hindi niya sinabi yon ng dramatic. Sinabi niya yon bilang posibilidad. Pero sa akin, parang may bintanang biglang nabasag sa loob ng dibdib ko. Hindi pala ako basta nang hina. Maaring pinahina ako. Dumating si Mang Turo bago maghating gabi, dala ang litrato ng logbook sa dock. Doon nakasulat ang pangalan ni Marvin, oras ng alis, 5:37 p.m. Oras ng balik, 6:18 p.m. Number of passengers, 2. Sa remarks, may nakalagay na, Wife PWD. Sinulat ito ng bangkero? Tanong ni attorney. Oo, pero kanina raw bumalik si Marvin at tinanong kung pwedeng burahin kasi mali raw. Sabi isa lang daw siyang sumakay. Napatayo si attorney. Sinong sinabi? Yung pamangkin ng bangkero, narinig niya. Ayan na, hindi pa malaking panalo, pero may gumagalaw na lupa sa ilalim ni Marvin. Emma, sabi ni Attorney Celia, makinig ka. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa ospital para sa medico-legal. Si Kagawad kukuha ng certified copy ng logbook. Hihingi tayo ng CCTV backup. Huwag kang tatawag kahit sa kanino. Paano si Marvin? Hayaan mong magsalita. Paano kung maniwala sila? Hayaan mo silang maniwala muna, sabi niya. Minsan, mas maraming kasinungalingan ang lumalabas kapag kumpiante ang sinungaling. Tumanggo ako, pero sa loob ko may lumalaban. Nakakasakit isipin na sa bahay ko mismo, sa sala kung saan ako nagtupi ng unang resibo ng negosyo namin, may asawang umiiyak-iyak habang hawak ang papeles na posibleng ninakaw sa akin. At mas masakit dahil may bahagi sa akin na naghahanap pa rin ng lalaking minahal ko. Baka napilitan lang siya. Baka may utang. Baka natakot. Baka... Pero naalala ko ang malamig na kamay niya sa balikat ko bago niya ako itulak. Hindi yun kamay ng taong napilitan. Yun ang kamay ng taong nagpasya. Bago mag-umaga, may tumunog na phone ni Attorney Celia. Tinignan niya. Hindi niya sinagot agad. Si Marvin, tinatawagan ka niya? Client ko rin siya dati sa isang maliit na contract review. Hindi na active. Pinainggan namin ang voicemail. Basag ang boses ni Marvin. Perpektong basag. Attorney Celia, pasensya na. Hindi ko alam kung sino tatawagan. Si Emma, nawawala. Baka sinadya niya. Matagal na siyang hirap. Sana matulungan mong ayusin ang mga papeles niya kung sakaling. Tumigil ang recording sandali.
Tapos ang kasunod niyang sinabi, mababa, halos bulong, kung kailangan nang i-declare. Hindi ko mamalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Wala pang 24 na oras. Hindi pa natatagpuan ang katawan ko, pero handa na siyang ayusin ang papeles ng pagkawala ko. Kinabukasan, sumakay ako sa likod ng van ni Attorney Celia na nakatakip ang mukha lang scarf at nakasalamin kahit maaga pa. Hindi iyon para magmukhang misteryosa, para hindi ako makilala. Masakit ang katawan ko, ang mga binti ko gumagalaw pero traidor pa rin. Minsan sumusunod, minsan hindi. Kailangan ko pa rin ang tulong ni Nurse Rhea para makalipat. Pero may malaking kaibahan na ngayon. Dati, ang bawat kahinaan ko ay dahilan para sabihin ng iba kung ano ang hindi ko kaya. Ngayon, ang bawat galaw ko, kahit maliit, ay paalala na mali sila. Sa ospital sa Coronadal, maingat kaming pumasok sa side entrance. May kakilala si Attorney Celia na physician, si Dr. Malu Reyes. Isang babaeng nasa 50, maiksi ang buhok at may boses na parang hindi mo pwedeng lokohin kahit nakangiti siya. Hindi kita tatanungin kung bakit ganito muna ang setup. Sabi niya matapos basahin ang incident record. Pero medically, kailangan nating ayusin ang documentation. Sinuri niya ang sugat ko. Pasa sa tagiliran, gasgas sa siko, irritation sa lalamunan dahil sa pagkalunok ng tubig, lamig sa katawan, muscle shock, at pinakaimportante, neurological response sa paa. Hindi ito full recovery, sabi niya habang sinusulat ang findings. Pero may preserved motor response. Posibleng matagal na itong nandoon, napipigilan lang ng pain, disuse, fear, or medication effects. Medication. Doon kami napunta. Ipinakita ni Attorney Celia ang pill organizer. Tinawag nila ang pharmacist ng ospital. Hindi pa official toxicology, pero sapat na para mabigyan kami ng unang direksyon. May sedative, may muscle relaxant, may gamot na dapat controlled ang dose, at may isang tableta na hindi tugma sa reseta ko noong huli akong nagpa-check up, 1 taon na ang nakakalipas. Sinong doktor ang nagreseta nito? Tanong ni Dr. Malu. Hindi ko alam, sabi ko. Hindi mo alam o hindi sinabi sa'yo? Napatingin ako sa kanya. Iba pala ang bigat kapag ang tanong ng doktor ay hindi tungkol sa katawan mo, kundi sa kontrol na kinuha sa'yo. Hindi sinabi sa akin. Sagot ko. Matapos ang check-up, nag-request si Attorney Celia ng written medical note tungkol sa possible impairment from improper medication subject to confirmatory tests. Hindi pa iyon bomba, hindi pa iyon hatol, pero isa itong pako sa pader na unti-unting bubuo ng hugis. Habang nasa sasakyan kami, tumawag si Aling Presi kay attorney. Nanginginig ang boses niya. Attorney, may pulis dito. May media rin yata nakakilala ni Marvin. Sinasabi niya sa lahat na matagal nang depressed si Emma. Naiiyak ang mga tao. Sabi pa niya, wag daw husgahan kung pinili ni Emma ang kapayapaan. Pinili ang kapayapaan. Napangiti ako ng mapait. Ang galing niya. Kahit kamatayan ko gusto niyang ako ang mag-sorry. May sinabi pa po ba? Tanong ni attorney. Meron. Dumating si Liza. Umiiyak din. Sabi niya, Ate Emma, bakit mo kami iniwan? Kinagat ko ang loob ng pisngi ko. Attorney Celia looked at me. Kaya mo pa? Hindi. Sagot ko. Pero ituloy natin. Sumunod naming pinuntahan ng butika na nasa resibo sa loob ng bag ko. Maliit iyon sa gilid ng highway, may tarpaulin na vitamin sa labas at may tindang shampoo sa sachet sa tabi ng counter. Hindi ako pumasok, si Attorney Celia ang pumasok kasama si Kagawad Nanding. Ako, nasa van, nakasilip sa bintana, hawak ang rosaryo na hindi man lang madasalan dahil puro pangalan ni Marvin ang pumapasok sa isip ko. Pagbalik nila, may dala silang photocopy ng transaction record. May pangalan? Tanong ko. Attorney Celia did not answer agad. Inabot niya ang papel. Bumigat ang kamay ko nang makita ko. Liza May Santos. Bumili ng 3 klase ng gamot. Isa sa mga iyon, kapareho ng nasa pill organizer. Hindi sa pangalan ko, hindi sa reseta ko, sa cash, pero may loyalty card number na nakaregister sa kanya. Hindi pa ibig sabihin siya ang nagbigay,
Pero bakit siya bibili nito kung hindi niya kailangan? At parang sinagot iyon ng alaala ko. Noong isang linggo, nagdala si Liza ng sopa sa bahay. Ate M, kumain ka muna bago pumirma para may lamantian mo. Matamis ang boses niya, maalaga, habang si Marvin nasa sala kausap sa phone. Pagkatapos kong kumain, bumigat ang ulo ko. Pagmulat ko, nasa mesa na ang 2 dokumento ng may pirma ko. Routine lang ate. Routine. Muli na namang routine. Nang hapon din iyon, may dumating na mensahe sa lumang email ng Emma Supplies. Account na akala ni Liza siya lang ang may access, pero ako ang nag-create nun. Naka-forward doon ng bank instruction request. Subject, Change of Authorized Signatory Urgent Processing. Nakasulat doon na dahil incapacitated daw ako, si Marvin ang temporary authorized representative with supporting documents to follow. May attachment na scanned authorization letter. Binuksan ni Attorney Celia ang file. Pirma ko. Pero mali. Hindi dahil halatang peke. Sa totoo lang, maganda ang pagkakagawa. Kopyang-kopya ang pirma ko. Pero may isang bagay na hindi nila alam. Matapos ang aksidente ko, nanginginig ang kamay ko tuwing pumipirma. Kaya nagpalit ako ng signature style sa negosyo. Mas simple, may maliit na tuldok sa dulo ng surname para hindi ako mahirapan. Lahat ng bagong bank documents, ganun na. Pero ang pirma sa authorization letter, lumang pirma ko. Yung bago ako maaksidente. Hindi nila alam. Bulbul ko. Attorney Celia's eyes sharpened. Ano? Hinilit ko ang signature file ko sa bank 2 years ago. Hindi na ito ang official specimen. Doon unang beses ngumiti si Attorney Celia ng kaunti. Good. Very good. Hindi ngiti ng saya yun. Ngiti iyon ng taong nakakita ng bitrap na hindi sinasadyang nahukay ng kalaban. Pero ang panalo, hindi nagtagal. 5:00 ng hapon tumawag ang assistant ni attorney. May bagong development. Nag-file si Marvin ng missing person report, sabi nito. At may affidavit si Liza na sinasabing ilang beses daw nagbanta si Emma na magpapakamatay dahil pabigat na siya. Affidavit? Talong ko. Oo, sabi ng assistant. May 2 kapitbahay din daw na papipirmahin. Si Aling Presi. Ang iba pang kapitbahay na narinig akong umiyak noon kapag masakit ang katawan ko. Ang mga taong nakakita sa akin na tahimik sa bintana. Ang mga taong pwedeng maniwala na lungkot ang pumatay sa akin. Hindi asawa ko. Attorney, sabi ko, kailangan ko nang lumabas. Hindi pa. Sinisira niya ako. Sinisira niya ang kwento mo, hindi ikaw. Pareho yun. Hindi. Umaling siya. Hindi. Kapag lumabas ka ngayon, sasabihin nilang unstable ka, dramatiko, gumagawa ng esena. Wala pa tayong certified copies, wala pang bank hold, wala pang statement ng bankero, wala pang test sa gamot. Paano kung makuha niya ang account bukas? Doon siya natahimik. At doon ko nakita ang tunay na problema. Hindi lang siya pinatay sa kwento. May deadline siya. Kung bukas ma-process ang bank authorization, makukuha niya ang pera ng negosyo. Kapag nakuha niya iyon, kaya niyang magbayad ng tao, abogado, peking pa dokumento, at mas malayo pang takbuhan. Anong gagawin natin? Attorney Celia looked at me, then sa aking mga paa na nakatapak sa floor ng van. Kaya mo bang pumunta sa bank bukas nang hindi magpapakilala sa publiko? Paano? Hindi para humarap kay Marvin, para humarap sa sistema. Hindi ko agad naintindihan, hanggang sabihin niya ang plano. Magpapasa tayo ng urgent adverse claim, medical proof of fraud concern, specimen signature dispute, at request for temporary freeze, hindi dahil patay ako, kundi dahil buhay ako at kinu-question ko ang authority. Pero para magawa iyon, kailangan kong pumirma sa harap ng bank officer. Kailangan kong patunayan na ako si Emma Cruz. At kailangan kong manatiling lihim habang ginagawa iyon. Doon nagsimula ang tunay na laro. Hindi na lawa ang kalaban. Oras na. Bago magbukas ang bangko kinabukasan, nasa parking basement na kami. Naka-face mask ako, nakasombrero at nakaupo sa wheelchair na hiniran ni Attorney Celia mula sa ospital. Kakaiba ang pakiwamdam.
Dati, ang wheelchair ang simbolo ng pagkatalo ko. Ngayon, ito ang takip ko, proteksyon, para hindi makita ng mundo na may milagrong nagsisimula sa ilalim ng kumot. Pero habang nakatingin ako sa gulong nito, naisip ko, hindi ba kasinungalingan din ito? Kung kaya ko nang igalaw ang mga paa ko, bakit nagpapanggap pa rin akong wala? Para mahuli sila? Para mabawi ang akin? O dahil natatakot akong kapag lumakad ako sa harap ng tao, may magsasabing, kung kaya mo pala, bakit ka umarte ng 3 taon? Iyon ang hindi kayang intindihin ng lahat. Ang paggaling, hindi laging diretsyong linya. Minsan, isang daliri lang muna. Minsan, isang hakbang na kapalit ay 2 araw na sakit. Minsan, kaya mong tumayo sa harap ng doktor, pero hindi sa harap ng mga taong matagal nang hinusgahan ang katawan mo. Emma, sabi ni Attorney Celia sa tabi ko, hindi mo kailangang ipaliwanag ang katawan mo sa mga taong nanakit sa'yo. Napatingin ako sa kanya, parang nabasa niya ang utak ko. Pero ginagamit ko itong sikreto, sabi ko. Hindi, pinuproteksyonan mo ang ebidensya habang nanganganib ka pa. Magkaiba iyon. Sa loob ng bangko, sinalubong kami ng branch manager na si Mr. Arnel Dizon. Kilala niya ako noon, ilang beses ko siyang nakausap nung lumalaki pa ang Emma Supplies. Pero ngayon, kita ko sa mukha niya ang gulat nung makita akong buhay. Ma'am Emma, halos pabulong niyang sabi. Please, sabi ni attorney, conference room. Doon, inilatag namin ang lahat. Incident record, medical note, copy ng logbook, screenshot ng authorization letter, concern sa forged signature, request for temporary hold sa lahat ng high-value transactions until personal verification. Pinigilan ni Mr. Dizon ang sariling mapamura. Ma'am, may natawag nga kahapon, si Mr. Marvin. Sabi niya, missing kayo and possible deceased. Hindi pa, sabi ko. Pasensya na. Hindi ma'am, Diyos ko, hindi iyon ang ibig kong sabuhin. Pinapabirma nila ako. Nanginginig ang kamay ko pero nilagyan ko ng tuldok ang dulo ng krus. Ang maliit na markang hindi alam ni Marvin dahil hindi siya kailanman nag-abala sa detalye ng pagkatao ko maliban kung mapapakinabangan niya. Tinawag ni Mr. Dizon ang compliance officer. Nag-request sila ng internal hold, hindi full freeze na parang court order pero sapat para hindi makagalaw ang malaking pera nang walang personal confirmation. May nakaschedule pong transfer request for today, 980,000 pesos payable to a consultancy account. Kanino? Tanong ni attorney. Binasa niya ang pangalan. Hindi kay Marvin, hindi kay Liza. FD Recovery and Liaison Services. Recovery? Bulong ko. Napatingin si Attorney Celia. Shell service, pwedeng pass-through. Pwede bang malaman sino ang registered contact? Nag-alanganin ng officer. Pero dahil account holder ako at may fraud concern, ipinakita niya ang partial record. Contact email. Hindi ko kilala ang pangalan, pero kilala ko ang numero. Numero ng biyanan ko, si Doña Felisa. Napahawak ako sa mesa. Akala ko si Marvin at Liza lang. Hindi pala pangalawang taksil si Liza. May ikatlo. Ang babaeng 3 taong nagsasabing dapat akong magpasalamat dahil hindi ako iniwan ng anak niya. Ang babaeng minsang nag-ayos ng kumot ko habang sinasabing, kung ako sa iyo, Emma, pipirmahan ko na lahat sa pangalan ni Marvin para hindi ka na nai-stress. Ang babaeng numiti sa akin nung birthday ko at nagbigay ng rosary habang unti-unti palang inihahanda ang libing ko sa papeles. Attorney, sabi ko, halos walang boses. Kasamang nanay niya. Looks like it. Gusto kong tumayo, hindi para mulakad, para sumigaw, para batuhin ng pader, para tanungin ng Diyos kung bakit may mga taong hindi kontento sa pagkuha ng pera. Kailangan pa nilang sirain ang katagaan mo. Pero hindi ako gumalaw dahil doon ko narinig sa labas ng conference room ang pamilyar na boses. May appointment ako kay Mr. Dizon. Si Marvin. Nanigas lahat sa loob. Mr. Dizon,
looked at Attorney Celia. Hindi namin alam na pupunta siya. Stay calm, bulong ni Attorney sa akin. Hindi ako huminga. Sa frosted glass ng pinto, kita ko ang anino niya. Nakapolo, maayos, siguradong amoy cologne, siguradong dala ang mukha ng nagdurusang asawa. Sir, sabi ng teller sa labas, sandali lang po. Importante ito. Kailangan kong maayos ang account ng asawa ko. She would have wanted me to handle it. She would have wanted. Doon ko halos makagatang dila ko. Attorney Celia leaned close. Emma, may choice tayo. Ilalabas ka namin ngayon. Confrontation, pero kulang pa tayo sa police coordination. O lalabas tayo sa likod tapos hayaan nating siyang subukang pilitin ang transaction habang nakahold na. Anong mas mabigat na ebidensya? Yung hayaan siyang kumilos. Pero ibig sabihin makikinig ako habang ginagamit niya ang pangalan ko. Oo. Masakit ang sagot niya dahil totoo. Doon pumasok ang moral dilemma na hindi ko naiisahan. Akala ko ang pinakamahirap ay mabuhay magtapos akong itulak. Hindi pala. Mas mahirap palang pigilan ng sarili mo na magsabing nandito ako habang may taong ginagamit na susi ang pangalan mo para nakawin ang buhay mo. Kung lalabas ako ngayon, baka matigil siya. Oo. Kung hindi ako lalabas, baka mahuli natin hanggang saan siya magsisinungaling. Pinikit ko ang mga mata ko. Nakita ko ulit ang lawa, ang kamay ni Marvin, ang pagbitiw ng life vest, ang lamig, ang paa kong gumalaw sa ilalim ng tubig. Hindi ako binuhay ng himalang iyon para lang manalo sa eksena. Binuhay ako para matapos ang buong kasinungalingan. Lumabas tayo sa likod, sabi ko. Gamit ang service hallway, inilabas nila ako bago pa man makapasok si Marvin sa conference room, pero iniwan ni Mr. Dizon ang recorder ng meeting room system na automatic palang naglo-log ng client fraud interviews, samang security audio sa receiving area. Legal yon sa internal bank premises, sabi niya, dahil may posted notice. Habang nasa sasakyan kami, tinawagan ni Attorney Celia ang compliance officer. Naka-speaker, narinig namin si Marvin. Kalmado pa rin. Sir, kailangan namin ng additional verification bago i-process ang transfer. Bakit? Tanong ni Marvin. May discrepancy po sa authorization. Imposible. Pirma niya yan. Kailangan naming makausap si Ma'am Emma personalmente. Mahabang katahimikan. Tapos tumawa si Marvin ng mahina. Hindi iyak, hindi lungkot. Inis. Sir, makinig ka. May hawak akong affidavit. May medical history siya. May proof ako na unstable siya. Kung hindi nyo ito ipoprocess, kayo ang nananagot sa damages ng negosyo. Attorney Celia looked at me. There it was. Hindi na siya nagluluksa. Naniniwanag na ang takot niya. Tapos may narinig kaming panibagong boses sa background. Babae, matanda, matigas. Sabihin mo sa kanila, Marvin, na hindi pwedeng masayang ang ginawa natin. Namlamig ako. Doña Felisa. Hindi niya alam na naka-record ang bawat salita. At sa unang pagkakataon mula nang tumalon ako sa lawa, hindi ako umiyak. Numiti ako ng kaunti. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil ang mga taong nilibing akong buhay, sila na mismo ang naghuhukay ng sarili nilang kaso. Hindi namin pinakinggan ang recording ng paulit-ulit dahil masakit. Pinakinggan namin iyon ng paulit-ulit dahil kailangan. Sa bawat ulit ng boses ni Doña Felisa, hindi pwedeng masayang ang ginawa natin. Parang may pako na dahan-dahang bumabaon sa dibdib ko. Hindi niya sinabing ginawa ni Marvin, ginawa ni Lisa, ginawa natin. Dalawang salita, pero kung minsan, dalawang salita ang naguhubad sa buong pamilya. Hindi pa ito sapat mag-isa, sabi ni Attorney Celia habang nakaupo kami sa maliit niyang opisina. Pero malaking piraso ito. Kailangan nating ikabit sa logbook, medical note, botika record at CCTV. Paano kung sabihin nilang ibang bagay ang tinutukoy niya? Sasabihin nila iyon, sagot niya. Kaya kailangan nating hayaang magkamali pa sila.
Doon nagsimula ang tahimik na pagkakandado. Una, nagpadala si Attorney Celia ng formal notice sa bangko. Lahat ng transaction sa Emma Supplies kailangan ng personal appearance ko o court-recognized authority. Pangalawa, pinapasirma ni Mr. Dizon ang compliance memo na may petsa at oras. Pangatlo, kumuha kami ng certified copy ng logbook sa bangkero bago pa mabura o mapalitan. Ang bangkero, si Ramil, nanginginig pa habang pumipirma ng statement. "Ma'am," sabi niya kay attorney, "nagkamali ako na pinayagan kong si Sir Marvin ang magpatakbo. Akala ko kasi marunong at saglit lang. Hindi ko alam." "Isulat mo lang ang totoo. Walang dagdag, walang bawas." Sa kabilang mesa, si Mang Turo tahimik na nakaupo. Para siyang haligi ng kubo, hindi maingay pero nandoon. Kung wala siya, baka ngayon kwento na lang ako ni Marvin sa barangay. Asawang malungkot, tumalon sa lawa, iniwan ang lahat. Pagkatapos ng bangko, sumunod ang negosyo. Si Liza ang may hawak ng accounting access, kaya ang unang ginawa namin, hindi confrontational. Walang sigawan, walang post sa social media, walang hulihin ninyo sila. Isang email lang. Mula sa abogado ko, papunta sa software provider ng inventory at accounting system. Request for emergency admin lock due to fraud risk. Kasama ang proof na ako ang original account owner, ang business registration at ang notarized declaration na buhay ako at ako mismo ang humihiling. Pagkalipas ng 30 minuto, na-log out si Liza sa system. Pagkalipas ng 45 minuto, tumawag siya sa office landline namin na naka-forward sa assistant ni attorney. Naka-record ang tawag. "Bakit hindi ako makapasok sa system?" tanong ni Liza, pilit kalmado. "Ma'am, may admin review po," sagot ng assistant. "Sinong nagpa-review?" "Legal office to." "Anong legal office?" "Hindi po ako authorized magsabi." Narinig namin ang paghinga niya, mabilis, putol-putol. "Sabihin mo kay Marvin." Bulmon niya, pero hindi niya yata alam narinig pa. "May gumagalaw." "Gumagalaw? Ako iyon." Hindi na sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng sistema. Hapon na nang dumating ang balita mula kay Aling Presi. Nagkakagulo raw sa bahay. Si Marvin, galit na galit. Si Doña Felisa, naglalakad-lakad sa sala habang may kausap sa cellphone. Si Liza, pumasok sa gate na walang make-up. Mapula na ang mga mata. "Attorney," sabi ni Aling Presi, "parang may hinahanap sila sa bahay. Narinig ko si Marvin, sabi niya, nasaan ang original?" "Original?" Napatingin ako kay Attorney Celia. "Anong original?" tamong niya. Doon ko naalala. May isang dokumento akong itinago noon, hindi dahil nagduda ako kay Marvin, kundi dahil natuto ako sa negosyo na wag lahat ng papeles nasa iisang lugar. Original copy ng withdrawal agreement. Papel na nagpapatunay na si Marvin ay wala ng legal na share sa Emma Supplies mula noong 2 taon na ang nakaraan, matapos niyang ipatalo sa sugal ang pera na dapat pambayad sa supplier. Hindi nang maraming tao alam iyon. Pinatawad ko siya noon, pero pinalagda ko siya sa withdrawal para protektahan ang negosyo. Ang sabi niya, "Para lang matahimik ka, pipirma ako." Akala niya siguro hindi ko na iyon maaalala. Akala niya dahil nakaupo ako sa wheelchair, pati memorya ko na paralisa. "Nasaan ang original?" tanong ni attorney. "Sa simbahan," sabi ko. Napatingin sila. "May small cabinet sa parlor office ni Sister Agnes. Doon ko itinago ang ilang duplicate ng importanteng papeles. Volunteer ako dati sa livelihood program nila." For the first time, si Attorney Celia ang napahinga ng malalim. "Emma, bakit ngayon mo lang sinabi?" "Dahil ngayon ko lang naalala kung bakit nila hinahanap." Dinala kami ni Mang Turo sa simbahan gamit ang van ni attorney. Hindi ako pumasok sa main entrance. Si Sister Agnes ang lumabas sa likod, isang madre na maliit pero ang titig parang kaya kang paaminin kahit hindi ka tinatanong. Nang nakita niya ako, napahawakan siya sa dibdib. "Emma, buhay po ako, sister." "Alam ko," mahina niyang sabi. Nagulat ako. "Paano?" "Tumawag si Marvin kanina. Hinahanap ang mga papeles mo. Sinabi kong hindi ko alam." Tumigin siya diretso sa akin. Hindi ko nagustuhan ang boses niya.
Sa loob ng maliit na opisina, binuksan niya ang bakal na kabinete. Nandoon ang envelope na may pangalan ko, maalikabok pero buo. Nang hawakan ko iyon, parang hinawakan ko ang dating sarili ko, yung Emma na hindi pa takot humingi ng proteksyon para sa pinaghirapan niya. Sa loob, nandoon ang original withdrawal agreement. Nandun din ang isang handwritten note ko sa sarili ko noon. Emma, huwag kang mahihiyang protektahan ng pinaghirapan mo. Ang pagmamahal na takot sa boundaries, hindi pagmamahal. Napatigil ako. Sarili ko pala ang unang nag-iwan ng aral sa akin. Kinagabihan, pinasa ni Attorney Celia ang kopya ng dokumento sa police investigator at sa bangko. Kasabay nito, ipinadala rin niya ang request for formal conference complaint. Doon nagsimulang gumuho ang plano nila. Hindi na makakagalaw ang Emma Supplies account. Hindi na mabubuksan ni Liza ang books, hindi na makukuha ni Marvin ang negosyo, at hindi niya pwedeng sabihin na siya ang kawawang asawang naiwan dahil may dokumento na nagpapatunay na matagal na siyang nawalan ng karapatan sa pinaghirapan ko. Pero ang pinakamatindi, hindi iyon ang nagpasabog sa kanila. Kinabukasan, si Liza ang unang tumawag kay Attorney Celia. Umiiyak. Sabi, gusto kong magsalita. Pero kailangan yung protektahan ako kay Marvin. Doon ko naintindihan. Ang mga kasabwat, kapag simulang mawalan ng pakinabang, nagiging testigo. At ang pamilyang sabay-sabay nagplano, sabay-sabay ding nagkakanya-kanya kapag sarado na ang labasan. Hindi mukhang teleserye ang unang paghaharap namin. Walang malakas na sigawan, walang sampalan, walang taong biglang lumuhod. Sa totoo lang, mukhang ordinaryong umaga lang sa police station. Mainit, may tunog ng electric fan, may amoy ng kape at lumang papel, may mga taong naghihintay sa plastic chairs habang hawak ang sariling problema. Pero sa loob ng maliit na conference room, doon nagsimulang maningil ang bawat detalye. Nandun si Marvin, nakaputing polo, maputla pero pilit kalmado. Sa tabi niya si Doña Felisa. Nakaayos pa rin ang buhok. Hawak ang rosary na parabang siya ang inaapi. Sa kabilang dulo si Liza. Namamaga ang mata, hindi makatingin sa kanila. Ako, nasa wheelchair pa rin. Hindi dahil hindi ako kayang tumayo kahit sandali, kundi dahil hindi ko kailangang gawing palabas ang katawan ko para lang patunayan ang krimen nila. Ang kaso ay hindi tungkol sa kung kailan ako gumaling. Tungkol ito sa kung paano nila ako gustong mawala. Nang makita ako ni Marvin, nawala ang kulay ng mukha niya. Hindi siya nagsalita agad. Bumuka lang ang bibig niya, tapos nagsara. Parang may rehearsed script siya na biglang nasunog. Bulong niya. Hindi ako sumabot. Si Doña Felisa ang unang nakabawi. Diyos ko, buhay ka! Anak, bakit mo kami pinahirapan? Napatingin ako sa kanya. Ang bilis, wala pang 1 minuto, ako na agad ang may kasalanan. Attorney Celia raised her hand. All statements through proper procedure, please. Nagsimula ang investigator sa timeline. 5:37 p.m., umalis ang bangka. 2 pasahero, kasama ang isang PWD wife. 6:18 p.m., bumalik si Marvin mag-isa. 6:27 p.m., tumawag si Marvin sa isang number registered kay Liza. 7:10 p.m., dumating si Liza sa bahay, dala ang brown envelope. Kinabukasan, attempted bank transfer at change of authority. Kasunod, affidavit claiming suicidal intent. Sa bawat oras na binabasa, nakikita kong lumiliit ang tapang ni Marvin. May paliwanag ako, sabi niya. Magkakaroon ka ng pagkakataon, sagot ng investigator. Ipinakita ang CCTV mula sa tindahan sa dock. Malabo, pero kita si Marvin na bumaba ng bangka nang hindi nagmamadali. Wala siyang tinawag na tulong sa unang minuto. Wala siyang tumakbo sa bangkero. Kinuha niya muna ang cellphone niya sa mesa. Shock ako, sabi ni Marvin. Hindi ako makakilos. Attorney Celia calmly slid the phone record summary. Pero nakatawag ka kay Liza within minutes. Namula si Liza. Dahil kailangan ko ng tulong, sabi ni Marvin.
Doon nagsalita si Liza. Mahina pero malinaw. Hindi tulong ang hinihingi mo. Sinabi mo, tapos na. Bukas na ang papeles. Lumipad ang tingin ni Marvin sa kanya. Sinungaling ka! Umiiyak si Liza, pero hindi siya umatras. Ako ang sinungaling? Ikaw ang nagsabing hindi mamamatay siya kung hindi siya lalaban. Ikaw ang nagsabing lulubog siya kasi mahina ang katawan niya. Parang may humigop ng hangin sa kwarto. Si Doña Felisa, napahawak sa braso ng anak niya. Tumigil ka, Liza. Pero tuloy-tuloy na siya. Ako ang bumili ng gamot, sabi ni Liza. Pero sabi ni Tita Felisa, mas mabuti raw na hindi kabahan si Ate Emma habang pumipirma. Hindi ko alam sa una na sobra na ang 12. Napapikit ako. Kahit handa ka sa katotohanan, masakit pa rin kapag narinig mo ng buo. Ano ang kapalit mo, Liza? Tanong ng investigator. Porsyento sa makukuhang pera at pangako ni Marvin na tutulungan niya akong bayaran ng utang ko. Liza! Sigaw ni Marvin. Doon unang nag-crack ang mukha niyang laging kontrolado. Hindi dahil nasisisi siya, kundi dahil nawawala ang kontrol niya sa kwento. Ipinatugtog ang bank audio. Boses ni Marvin. Kung hindi niyo ito ipoproseso, kayo ang mananagot. Boses ni Doña Felisa. Sabihin mo sa kanila, Marvin, hindi pwedeng masayang ang ginawa natin. Doña Felisa's lips trembled. Hindi iyan tungkol sa pagpatay. Tungkol iyan sa gastos namin sa paghanap. Attorney Celia did not argue. She simply presented the timestamp. Ang audio na yun ay bago pa man nagsimula ang anumang tunay na paghahanap na sinabi nila sa barangay. Sunod, ang butika record. Sunod, ang medical note. Sunod, ang forged signature concern. Sunod, ang original withdrawal agreement. Hindi isang pasabog ang nagpabagsak sa kanila. Pira-pirasong katotohanan. Maliit na papel, maliit na oras, maliit na detalye. Lahat ng inakala nilang walang makakapansin dahil akala nila wala na ako. Sa gitna ng proceedings, lumingon si Marvin sa akin. Emma, hindi mo naiintindihan. Napagod ako. Doon ako nagsalita para sa unang beses. Napagod ka? Kaya tinulak mo ako? Tumigil siya. Napagod ka? Kaya pinalitan mo ang gamot ko? Wala siyang sagot. Napagod ka? Kaya ginawa mong ebidensya ng depresyon ang bawat gabi na umiiyak ako dahil sa sakit? Napayuko siya, pero hindi iyon pagsisisi. Iyon ang itsura ng taong naghahanap pa rin ng lusot. Kailangan ko ring mabuhay, sabi niya. Kailangan mong mabuhay. Pero hindi mo kailangang ilibing ako para maginhawa ka. Doon na siya tuluyang sumabog. Dahil sa'yo wala na akong buhay. Lahat ng tao ikaw ang naaawa. Ako ang nagbuhat sa'yo. Ako ang nagtiis. Hindi ko siya sinigawan pabalik. Hindi ko na kailangan. Dahil ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya, lalo lang nagpapatunay ng galit na itinago niya sa likod ng pag-aalaga. Tinigilan siya ng investigator. Statements were taken, formal charges would still go through proper process. Hindi ako nanginghingi ng instant justice. Hindi yun totoo sa buhay. May hearings pa yan, may abogado pa sila, may depensa pang dadaanan, may sakit pang dadaanan. Pero sa araw na yun, nawala ang pinakamalaking armas nila. Ang paniniwala ng lahat na si Marvin ang babuting asawa at ako ang sirang babaeng sumuko. Paglabas namin ng station, nandun si Aling Presi sa labas, umiiyak. Emma, patawad! Maniwala na sana ako sa'yo kahit hindi mo pa nasasabi. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi niyo kasalanan na magaling silang umakter, pero aral na rin sa atin. Hindi lahat ng nag-aalaga sa harap ng tao, nagmamahal sa likod ng pinto. Tumingin ako sa langit. Mainit, masakit sa mata, pero buhay ako. At sa unang pagkakataon, hindi ko hiniling na bumalik ako sa dati. Ang hiniling ko lang, sana hindi ko na kailangang paliitin ang sarili ko para lang manatili ang iba. Hindi natapos ang lahat sa isang araw. Iyon ang gusto kong sabihin sa inyo. Dahil minsan sa mga kwento, parang pagkatapos mahuli ang kontrabida, ayos na agad.
Pero sa totoong buhay, may mga gabing gising ka pa rin. May mga umagang naminginig ka kapag may marinig kang tubig. May mga pirma kang kailangang ayusin, mga account na kailangang isecure, mga taong kailangang harapin, at mga tanong na paulit-ulit mong ibinabato sa sarili mo. Bakit hindi ko napansin agad? Bakit nagtiwala pa ako? Bakit hinayaan kong hawakan nila ang gamot ko, ang negosyo ko, ang katawan ko, ang pangalan ko? Tinulungan ako ni Attorney Celia na sagutin iyon nang hindi ako nilulunod sa sisi. Emma, sabi niya minsan habang nasa opisina kami, ang taong niloko, hindi tanga. Ang taong minanipula, hindi mahina. Ang kasalanan ay nasa gumawa ng bitag, hindi sa nahulog. Tumagal ang proseso. May formal complaints na isinampa labang kina Marvin, Liza at Doña Felisa. Hindi lahat ng kaso madali. May kailangang patunayan, may mga pahayag na kinwestiyon, may mga abogado silang sumubok baligtarin ako. Sinabi nilang unstable ako, sinabi nilang naghihiging ako, sinabi nilang kung totoo raw na lumpo ako, bakit ako nakaahon? At kung hindi raw ako tuluyang lumpo, bakit hinayaan kong alagaan ako ni Marvin? Doon ko natutunan ang isang malupit na bagay. May mga taong mas gustong pagdudahan ng sugat mo kaysa tanggapin na may halimaw silang pinaniwalaan. Kaya hindi ko ginawang palabas ang paglakad ko. Hindi ako pumasok sa hearing na nakatayo para lang may dramatic moment. Hindi ako nagpahintay ng maraming tao bago humakbang. Hindi ako nagpa-video para patunayan sa internet na milagro ako. Ang unang hakbang ko, ginawa ko sa therapy room. Kasama si Doktora Malu, kasama si Nurse Rhea, kasama si Attorney Celia sa gilid, tahimik na umiiyak kahit kunwari may binabasa sa phone. Hawak ko ang parallel bars. Nanginginig ang tuhod ko. Sumisikip ang dibdib ko, masakit ang balakang ko. Isang hakbang lang. Isa. Pero sa hakbang na iyon, hindi si Marvin ang iniisip ko. Hindi ang lawa, hindi ang pagtulak. Ang iniisip ko, ang dating Emma na nag-iwan ng note sa simbahan. Huwag kang mahiyang protektahan ng pinaghirapan mo. Nang humakbang ako, hindi pumalakpak ang mundo. Mas mabuti iyon. Dahil hindi ko kailangan ng palakpak. Kailangan ko ng pagbabalik sa sarili. Sa huli, nagkaroon ng settlement sa civil claims. Ibinalik sa akin ang perang nailipat nila sa maliliit na account bago ang insidente, kasama ang damages sa negosyo. Ang bangko dahil naagapan, hindi na ilabas ang malaking transfer. Ang software logs ay tumulong para matrace ang unauthorized access ni Liza. Ang butika record, medical findings at statements ay naging bahagi ng mas malaking kaso. Hindi ako magpapanggap na naging maganda agad ang buhay. May mga empleyadong umalis dahil natakot madamay. May suppliers na naghintay muna bago bumalik. May kapitbahay na hindi ako matingnan sa mata dahil naniwala sila kay Marvin. May kamag-anak na nagsabing, ayusin nyo na lang, mag-asawa pa rin kayo. Doon ako mas napangiti. Dahil may mga taong mas takot sa sirang pamilya kesa sa taong muntik niyang pinatay sa loob nito. Hindi ko inayos ang kasal namin. Inayos ko ang sarili ko. Ibinenta ko ang bahay na puno ng mga alaalang may lason, hindi dahil tumakas ako, kundi dahil ayokong araw-araw kong tingnan ng pader na nakarinig ng kasinungalingan. Lumipat ako sa mas maliit na bahay malapit sa opisina. May rampa, may halaman sa bintana, may pintong ako lang ang may hawak ng susi. Ang Emma Supplies, hindi ko lang binuhay ulit, binago ko. Naglagay ako ng program para sa mga babae may mobility injuries na gustong matutong magnegosyo mula sa bahay. Hindi charity na may awa, training na may dignidad. Tinawag naming Hakbang Fund. Si Mang Turo ang unang taong inimbitahan ko sa maliit na reopening. Ayaw niya pang pumunta dahil wala raw siyang manunood. Pinadalhan ko siya ng polo. Nang makita niya ang pangalan ng program, tumawa siya ng mahina. Ma'am Emma, akala ko bangkalang kaya kong iligtas. Hindi po, buhay din. Si Nurse Rhea naman, naging volunteer speaker tungkol sa patient rights. Si Doktora Malu nagbigay ng talk tungkol sa gamot at consent.
Si Attorney Celia nagturo kung bakit dapat may sariling kopya ng papeles ang babae kahit gaano pa kabait ang asawa niya. At si Liza, nag-testify siya. Hindi ko siya yinakap, hindi ko rin siya sinumpa. May mga taong pinapatawad mo sa puso mo pero hindi mo na pinapapasok sa bahay mo. Yon ang boundary na matagal kong hindi natutunan. Si Marvin humarap sa mga kasong dapat niyang harapin. May mga araw na gusto ko pa ring itanong kung paano niya ginawa. Pero sa huli, hindi nasagot niya ang kailangan ko. Kailangan ko lang tanggapin na may mga tanong kahit masagot, hindi mababawasan ng sugat. 1 taon matapos ang lawa, bumalik ako sa Lake Cebu. Hindi para magdrama, hindi para maghigante. Kasama ko si Attorney Celia, si Rhea, at si Mang Turo. Umupo ako sa pampang, pinakinggan ng hampas ng tubig, ang amoy ng inihaw na isda, at hinayaan kong maalala ng katawan ko ang takot nang hindi na ako nilulunod nito. Tumayo ako ng may tungkod. Mahina pa rin. Mabagal, pero sarili kong bigat ang buhat ko. Tumingin ako sa tubig at bumulong. Hindi dito natapos ang buhay ko. Dito lang nagsimula ang pagbawi. Kaya kung nakikinig ka ngayon at may taong pinapaniwalaan kang pagbabigat ka, tandaan mo ito. Ang pagmamahal na ginagamit ang kahinaan mo para kontrolin ka, hindi pagmamahal. Ang pag-aalaga na may kapalit na katahimikan, hindi sakripisyo. At ang katawan mong pagod, sugatan o hindi tulad ng dati, hindi dahilan para mawalan ka ng karapatang magdesisyon para sa sarili mo. Hindi lahat ng milagro ay malakas. Minsan, ang milagro ay isang daliring gumalaw sa ilalim ng tubig. Minsan, isang pirma na hindi nila kayang pikein. Minsan, isang taong nagsabing, hindi muna ako lalabas dahil kailangan kong maguhay ng buo. Ako si Emma Cruz. Itinulak ako ng asawa ko sa lawa dahil akala niya tapos na ang kwento ko. Pero ang hindi niya alam, ang babaeng itinulak niya pababa, natutong umakyat nang hindi na humihingi ng permiso. Kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat sa pakikinig. Kung may aral kang nakuha sa kwento ni Emma, i-like mo ang video na ito, mag-subscribe at i-share ito sa taong kailangan marinig na hindi kahinaan ng paghingi ng tulong. At sa comments, isulat mo, karapatan kong protektahan ang sarili ko. Baka may makabasa niyan ngayon na akala niya wala na siyang laban. Baka yun na nga ang unang hakbang niya.